sumalubong kay Cassie na isang lalaki na siguro yung secretary ni Fort at ito na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Agad na nagbago ang kanyang emosyon dahil sa bumungad sa kanya. Abala si Fort sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng kanyang opisina. "Sorry for the interruption, sir. Miss Cassie is here." Tugon ng kanyang secretary. "Let her in." Anya. Ilang sandali lang ay nakita na niya ang dalaga. Nakasuot ito ng dress na kulay itim at flat shoes na bumagay sa ganda nito. Tumas ang sulok ng kanyang mga labi na makita ang bitbit nitong paper bag na alam niyang ulam ang laman. Ngunit agad ring napakunot ang kanyang noo nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Ang masayang ngiti ay biglang nabura at napalitan nito ng lamig. Ang mga mata nito ay tila nagyayelo sa lamig ng emosyong ipinapakita habang ang mga tingin ay nasa kliyente niya pa rin. Napadako ang kanyang tingin sa kliyente na si Mr. Alvarez na siyang kunot ang noo habang nasa dalagang atensyon. Hindi nakaligtas sa kanya ang mula paa hanggang mukhang pagsuri nito kay Cassie. Nagtagis ang kanyang bagang nang tumigil iyon sa dibdib ng dalaga na bahagyang nakikita ang cleavage dahil sa suot na bestida. "Honey," agaw niya sa atensyon ng dalaga bago tumayo para salubungin ito. Napakurap-kurap ito ng ilang ulit bago nakangiting bumaling sa kanya pero ang mga mata nito ay taliwas ang emosyon. Ang ngiti nito hindi tulad ng mga ngiti nito simula nang dumating ito sa buhay niya. Hindi iyon ang Cassie na nakilala niya. Walang bakas ng kainosentehan at pagiging isip bata ngunit hindi niya iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. "Dinala ko na ang lunch mo. Pasensya na kung naabala ko ang meeting niyo." Malambing na sabi nito. Hindi niya ito sinagot, sa halip ay hinubad niya ang suot na coat at ipinasuot dito. Nang masigurong balot na ang katawan nito ay kinuha niya sa kamay ni Cassie ang hawak na paper bag bago ito akbayan. "It's okay. Baka naman pwede mo ko ipakilala dyan sa magandang babaeng kadarating lang." Mabirong tugon ni Mr. Alvarez. Mas lalong nagtagis ang kanyang bagang dahil sa klase ng tingin na ibinibigay nito sa dalaga. Ngunit pinigilan niya ang bugso ng galit. Hindi mabuti sa kanya ang matrigger ng galit dahil wala siyang sinasanto kapag hinayaan niya ang pag-alpas ng emosyon. He is a bipolar person at it's not a simple disorder. Pwede siyang makapatay kapag sobra-sobra ang galit niya. "She's my girlfriend," sagot niya bago hinalikan ng noo ni Cassie. Tumingala ito sa kanya at napangiti siya na makitang wala na ang lamig sa mga mata nito. At totoo na ulit ang mga ngiti. Siguro'y namalikmata lamang siya dahil sa inis niya sa kanyang kliyente. "Payag ka na maging girlfriend ko?" she asked with sparkling eyes. "Yup," simpleng sagot niya. Muli siyang humarap sa kliyente. "We can have a break now, Mr. Alvarez. Just meet me after 2 hours. Formal niyang sabi. After all, ay malaking kliyente niya pa rin iyon. "Enough the formality, Fort. Para namang hindi tayo naging magkaklase sa law school." Anito. Yes, tama ito. Kaklase niya ang lalaki sa law school pero hindi sila naging malapit na magkaibigan. Casual lang. At ngayon ay isa na rin itong ganap na abogado pero kinukuha siya nito dahil sa utos ng ama. The Senior Alvarez, ang Vice President ng Pilipinas. May kinakaharap na malaking kaso ang mga ito ngayon at makakasira iyon sa magiging kampanya nito para sa pagtakbo bilang presidente kung hindi malilinis ang pangalan nito. A political termite. "You know, I can't drop the formality, Mr. Alvarez. Work is work. No friends, nor colleagues." Siya naman napangisi na magtagis ang mga bagang nito. Alam niyang napipilitan lang itong pakiusapan siya dahil sa kagustuhan ng ama nito na siya ang kuning abogado sa kinakaharap na kaso. Well, he can understand him. Sino ba naman ang matutuwa kung isa siyang abogado tapos hindi ginusto ng sariling ama na itong humawak sa kaso ng sariling pamilya? Ipinamumukha na walang tiwala sa anak. "What is your name, miss?" Baling nito kay Cassie at hindi na sinagot ang sinabi niya at muling bumalik ang mapang-asar ng ngisi. Tumingala sa kanya ang dalaga na tila humihingi ng permiso. Ibinaba niya ang ulo upang madampian ito ng halik sa mga labi. "Don't mind him." Anya. "You can go now, Mr. Alvarez. Yun ay kung interesado pa rin kayo sa serbisyo ko." Tugon niya at tuluyan na itong tinalikuran habang nakaakbay pa rin sa dalaga. Iginiya niya si Cassie sa couch na kaharap ng office table niya at inilapag sa center table ang paper bag. Dinig niya ang papalabas na yabang ng kliyente pero hindi na niya iyon pinansin pa.
Bastos man tawagin ngunit hindi niya na matagalan ng ugali nito. Kanina pa siya nagtitimpi habang nag-uusap sila kung tatanggapin niya ang kaso o hindi. Nakaya niya pero ibang usapan na kapag dinamay na nito sa usapan ng dalaga. Bakit mukhang hindi kayo okay? Tanong nito habang sinisimulang ilabas ang kanyang pananghalian. Si Mr. Alvarez. Hindi niya kasi matanggap na mas magaling ako sa kanya. Sagot niya habang nilalaro ang dulo ng buhok ni Cassie. Attorney din siya? Yup, at galit siya sa akin dahil akong gustong kunin ng ama niya para sa kaso nila at hindi siya. Tumangutango ito. Alam ko naman kasi na mas magaling ka naman talaga sa kanya at mas gwapong-gwapo pa. Napahagikik pa ito kaya napangiti siya. She's cute. I know. Anong kaso naman ang kinakaharap nila? Tanong pa nito. I don't know. Hindi ko pa nababasa pero alam ko matagal na yung kaso at pinapabuksan ulit ngayon ng kabilang panig. Hindi siya madaldal na tao pero hindi niya alam kung bakit kapag ito ang kaharap, ang daming salita lumalabas sa kanyang bibig. Siguro dahil gusto niya ring marinig ang boss nito kaya bawat tanong ay sinasagot niya para humaba pa ang kanilang usapan. Pwede ba yun? Yes, it is possible. We will just have a reinvestigation to reopen the case for legal possibilities. Okay. Huwag mong ini-stress ang sarili mo sa trabaho. Baka magkasakit ka niyan. Tugon nito at inilabas ang utensils na galing din mismo sa dala nito. It's okay. Alam ko naman na nandyan ka para alagaan ako kapag may sakit ako. Anya at nanggigigil na kinagat ang pisngi nito. Napanguso ang dalaga kaya agad niyan dinampian ng mabilis na halik ang mga labi nito. Hindi pa rin okay iyon para sa akin. Dapat alagaan mo ang sarili mo kahit na alam mo pwede kitang alagaan. Ay! Napapalakpak ito ng tila may maalala. Sinabi mo nga palang girlfriend mo ako kanina. Totoo ba yun? Nangingislap sa tuwa ang mga mata nitong nakatingin sa kanya habang magkadaop ang mga palad. Pumapayag ka nang maging girlfriend ako? Is it real? Ha? Totoo ba yun? Pangulit pa nito habang hinihilang sleeve ng damit niya. Ngumiti lamang siya para asarin ito. I am your girlfriend na? Kulit pa nito. Kinuha niya ang kutsara at tinidor at nagsimula ng kumain. Hindi niya pinansin ang mga tanong nito. Kita niya ang mas lalong pagsimangot ni Cassie pero nagkunwari siyang walang alam. I hate you. Inistabulong nito bago padabog na tumayo at naupo sa swivel chair na kanyang iniwanan kanina. Nagpaikot-ikot ito sa upuan habang nakadipa ang dalawang kamay. Nahawa siya sa masayang ngiti nito. Tila wala itong problema at kahit na anumang iniisip. Carefree and happy. Hanggang sa matapos ang kanyang pagkain ay wala silang imikan ngunit komportable siya sa atmosphere na pumapagitna sa kanila. Napakagaan kahit pa nakasimangot ang dalaga. Ingat po sa pag-uwi, sir. Tugon ni Mang Edward na siyang pinakamatagal ng gwardya sa kanyang firm. Ito ang pinakaunang tagabantay na kinuha niya sa mula nang itayo niya ang gusaling pag-aari niya. Malaki ang tiwala niya sa matanda at kaibigan na rin ang turing niya rito. Tumango siya dito. Did you see Cassie? Tanong niya. Kaalis lang po, sir. Mukhang nakasimangot nga si ma'am nang lumabas. Nakangiting sagot ng matanda. Napangisi siya. Napikon siguro. Anya. Mukhang biniro niyo, sir. Tuluyan siyang natawa lalo na nang maalala ang cute na pag-walk out ng dalaga kanina nang matapos siyang kumain at sinabi niyang ang pangit ng niluto nito. Agad niya itong sinundan ngunit hindi na niya naabutan. I have to go, Kuya Edward. Anya. Ingat po, sir. Agad niyang pinuntahan ang sakyan na nasa parking lot upang sandaling umuwi sa bahay ng kuya at alamin kung nakauwi na si Cassie. Nang makasakay ay inilabas niyang cellphone upang tawagan ito. Nagsimula siyang paandarin ng sakyan habang tinatawagan ito. Napakunot ang noo ni Fort nang panay lamang ang ring sa kabilang linya, ngunit walang sumasagot. Ilang ulit niyang sinubukan ngunit operator lamang ang sumasagot kapag lumilipas sa mga sandali. Napikon nga. Bulong niya. Iniliko niya ang sakyan para sandaling dumaan sa malapit na Starbucks ngunit bigla siyang napapreno na makitang lumabas ang dalaga sa isang convenience store at kasunod nito si Mr. Alvarez. Napahigpit ang hawak niya sa steering wheel dahil sa tanawin. Hinawakan na lalaki ang braso ng dalaga bago ito igiyang papasok sa sasakyan nito. Dinig ang pagkikiskisa ng kanyang mga ngipin dahil sa pagtiim ng mga bagang. Halos magkulay puti na ang kamao niya dahil sa mas lalong paghigpit ng hawak sa manibela.
Muli niyang pinaandar ang sariling sasakyan nang umusad ang kotse ng lalaki habang kasama nito si Cassie. Sunundan niya iyon habang patuloy sa pagngingit-ngit ang kalooban. Sakit ka talaga sa ulong babae ka. Inis niyang sabi na pati pagkurap ay ayaw niyang gawin at baka bigla na lang mawala ang mga ito. Halos kalahating oras ang iginugol niya sa pagsunod sa mga ito hanggang sa tumigil ang sakyan ito sa gate ng village kung nasaan ang bahay ng kapatid. Siguradong hindi ito papapasukin dahil wala itong access sa loob kaya hinintay niyang makababa ang dalaga. Hindi nga siya nagkamali dahil ilang sandali lang ay lumabas na si Cassie at may dala itong cellophane. Siguro ibigay ng kliyenta niya. Pinaharurot niya ang sasakyan dahil sa galit at mabilis na promeno nang nasa tapat na siya ng mga ito. Halatang nagulat ang dalaga sa biglaan niyang pagdating samantalang si Mr. Alvarez ay mapang-asar na nakangisi. Alam nito na nakasunod siya sa dalawa at talagang nananadya dahil mabilis itong humalik sa pisngi ng dalaga bago tuluyang umalis na lugar. Sakay! Puno ng diin niyang tugon kay Cassie pero inirapan lamang siya nito bago lumapit sa mga guard para magpabukas ng gate. Sasakay ka? O gusto mong bumaba pa ako at ako mismo ang kumaladkad sa'yo? Kulang na lang ay mag-isang linyang kanyang mga kilay. Iratang-irata siya at kapag hindi niya iyon napigilan, ay aalpas na naman ang galit niya na ayaw niyang mangyari, lalo't kasama niya ang dalaga. Ayaw niyang takutin ito. Ayoko nga. Malapit na lang naman ang bahay ni Sir First kaya maglalakad na lang ako. Rason ito bago humarap sa guard. Pakibukas po ng gate, kuya. Sige, buksan mo para mawalan ka ng trabaho. Singit niya nang bumaling sa kanya ang guard. Ang sama mo, pati si kuyang guard dinadamay mo. Asik ng dalaga. Ngumisi siya. Sumakay ka na. Huwag mo sagarin ang pasensya ko dahil hindi mo gugustuhin kapag ako nigalit. Eh di magalit ka? Pagbamatigas dito. Isa. Bilang niya. 2, 3, 4. Dahil sa katigasan ng ulo nito ay napilitan siyang bumaba at buhatin ito na parang sako ng bigas. Sinasagad mong pasensya kung babae ka. Nagtitili ito at nagpumiglas pero mas malakas siya kaya hindi ito nakawala sa pagkakahawak niya. I hate you! Sigaw nito pero hindi niya pinansin. Ipinasok niya ito sa kanyang sasakyan at kinabitan ng seatbelt. Subukan mong tumakas. Makikita mong hinahanap mo. Banta niya. Napangisi siya nang hindi na ito nagpumilit pa at tumalukip-kip na lang habang panay ang irap sa kanya. Bumalik siya sa sasakyan at muling nagmaneho. Binuksan naman agad ng guard ang gate kaya naging madali ang kanilang pagpasok. Nang makarating sa tapat ng bahay ng kapatid ay agad na bumaba si Cassie at padabog na isinarado ang pinto ng kanyang sasakyan. Bakit kasama mo si Alvarez? Tanong niya habang nakasunod dito. Wala kang pakialam. May pakialam ako kaya sagutin mo ang tanong ko. Sino ka ba para magdemand sa akin ng maayos na sagot? Tumaas ang boss nito at kitang-kita niya sa mata nito na talagang galit ito sa kanya. Pues, siya rin. Galit din dahil sa pagsama nito sa lalaking iyon. Just answer me dumb question. Sumakay lang naman ako sa kotse niya. Ano bang problema doon? Anong problema doon? Malaki. Hindi mo kilala yung tao. Pero kung makasakay ka sa kotse niya ay parang magkaibigan kayo at hinayaan mong halikan ka niya. Dumb. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa katigasan ng ulo mo. Ano namang masama sa halik na yun? At least siya, gusto ko maging kaibigan bago ko halikan sa pisngi. Kumikibot ang mga labi nito dahil sa inis. Ngayon niya lamang ito nakikitang totoong galit pero hindi niya alam kung bakit sa kabila ng pagtatalo nila ay nataturn on siya sa reaksyon nito. Ikaw nga, hindi lang pisngi kong hinalikan mo. Pati nalabi ko tapos katawan ko. Ang likot-likot pa ng kamay mo pero ayaw mo ko maging kaibigan. Ako ang hindi na alam kung anong gagawin sa'yo. Sigaw nito. Huwag mo ibinabalik sa akin ang sisi. Ikaw itong may mali. Ano bang mali sa ginawa ko, ha? Napapakamot ito sa kilay dahil sa inis at namewang sa kanyang harapan. Nasa buka na palang sila ng pinto ng bahay pero nagsisigawan na. Lahat mali! Dahil lang nagsiselos ako! Narinig mo? I'm jealous because you are letting that bastard touch and kiss you! Dapat ako lang gumagawa noon! Sigaw niyang pabalik. Napamaang ang dalaga at hindi nakasagot. Kahit siya hindi niya alam kung saan niya hinugot ang mga salitang iyon pero kung saan lumabas iyon sa kanyang bibig. Tom, he's so jealous. Gusto mo maging girlfriend kita, di ba? Then fine. You are my girlfriend now. So that I can have a right to demand for an explanation. Matalim ang mga matang pinukol niya ito ng tingin.
Kapag inulit mo pa ito, baka makapatay ako. Always remember that woman. Anya, bago galit na tinalikuran ito at bumalik sa kanyang sasakyan. Naiwang tulala ang dalaga. Napapangiwi si Cassie habang tinatanggap ang mga kurot ng kaibigan. Narinig pala nito ang sigawan nila ni Ford at tulad ng sabi nito kanina ay hindi na nga siya nakatakas pa sa mga tanong nito. Marami itong mga tanong kaya sa huli ay wala siyang ibang nagawa kundi ikwento ang lahat-lahat ng mga nangyari, maliban na lang sa halikang naganap kanina sa hapagkainan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag kang naglalalapit kay Sir Ford? My goodness, Cassie, ang tigas ng ulo mo. Tila nagmamakaawang tugon nito. Napasimangot siya. Hindi ko kasi mapigilan. Isa pa hindi ko talaga siya matiis. Ganun talaga dahil bago ka pa lang sa emosyong nararamdaman mo. Hindi mo nga alam kung ano ang tawag sa feelings mo ngayon. Kapag taglandi talaga, taglandi. Hindi na natin madalas magamit ang mga isip natin. Ganun talaga yun. Pero hanggat maaari, hindi dapat natin hayaang masunod ang puso kaysa sa utak. Alam mo ba? Na kaya nasa tuktok ang utak kasi dapat ito ang mas unang pinapairal? Kailangan muna natin timbangin ang mga bagay-bagay. Litanya nito habang seryosong-seryoso na nakatingin sa kanyang mga mata. Nasa maid's quarter silang dalawa at natutuwa siya dahil nagmamalasakit sa kanya ang kanyang kaibigan. Konti na lang ngayon ang taong ituturing kang parang kapamilya at magmamalasakit para mailayo ka sa bagay na alam nilang hindi makabubuti sa'yo. At maswerte siya dahil nakahanap siya ng tulad ni Edith na itinuring siyang tunay na kaibigan kahit sandali pa lamang silang nagkakakilala. Pasensya na dahil hindi ko magawang sundin ang mga advices mo. Pinipigilan ko naman talaga pero hindi sumusunod ang puso ko sa sinasabi ng isip ko eh. Napayo ko siya dahil talaga nahihiya siya dito. Tila binabaliwala niya lamang ang mga payo nito dahil hindi niya magawang sundin. Normal lamang iyon kasi kapag puso ang nagdidikta, nagkakandaleche-leche talaga ang buhay ng isang tao. Hinawakan nito ang magkabila niyang kamay at pinisil iyon. Pero kapag dumating ang panahon na masaktan ka, lagi mong tatandaan na nandito lang ako at palaging handang damayan ka. Maging tagapakinig ng mga problema mo. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa pagkaantig niya sa mga salitang sinabi nito. Talagang may malasakit ito sa kanya. Maraming salamat talaga sa'yo. Parte ng pagmamahal ang masaktan kaya kapag hindi mo na kaya ang sakit, ay tawagan mo lang ako at sasamahan kita. Hindi siya sanay na seryoso ang mukha nito, pero mas hindi siya sanay sa mga salitang lumalabas sa bibig ng kaibigan. May lalim at hugot iyon. Minsan, hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Napanguso siya. Malakas palagi ang tibok ng puso ko kapag malapit siya. Tapos gustong-gusto ko nakikita siya sa lahat ng oras. Kinakapos ako ng hininga kapag nakikita ko siya. Tila batang sumbong niya. I don't want this feeling, but I can't help it. Gustong-gusto kong pigilan dahil naguguluhan ako, and at the same time, nakakatakot. Pero in the end of the day, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Hindi niya napigilan ang tuloy ang paglandas ng mga luha dahil sa mga salitang sinasabi tungkol sa nararamdaman sa binata. Natatakot ako na baka kapag hindi mawala ang nararamdaman kong ito, ay atakihin na ako sa puso. Yun nga malaki kong problema dahil para lalabas ang puso ko sa ribcage kapag malapit siya. Panay nalapit niya sa akin ngayon kaya baka mawala sa akin ang puso ko. Napahikbi siya. Nakita niya masuyong ngiti sa mga labi ni Edith at dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang buhok. Kahit naman anong gawin mo, inosente ka pa rin. Kita mo ngayon, akala mo literal na matatanggal ang puso mo. Hindi niya maintindihan ang gusto nito iparating. Talaga mawawala sa iyo ang puso mo pero hindi sa ganoong paraan. What do you mean? Panay ang punas niya sa kanyang mga luha habang naghihintay sa sagot nito. In love ka? May kislap na lungkot at pag-intindi ang mga mata nito samantalang siya'y natigilan. Yung parang may nagtatakbuhang kabayo sa dibdib mo dahil sa malakas na tibok. Yung pangangapos ng hininga mo kahit na hindi ka naman tumakbo o napagod. Basta nandyan siya. Yung gusto-gusto mo siya makita. At yung natatakot ka pero hindi mo pa rin mapigilang hanap-hanapin siya. Sign iyon na mahal mo na siya. Pero hindi mo lang maamin sa sarili mo kasi bago yung pakiramdam na iyon. Paliwanag nito. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan damang-daman niya ang tibok ng kanyang puso. Am I in love with him? Dahil sa tanong na iyon ay mas lalong nagwala ang hindi maipaliwanag na kabog ng kanyang dibdib. Malayong malayo sa normal nitong tibok.
Huwag kang matakot dahil normal na naman na sa tao magmahal. Lahat naman tayo nagmamahal ng isang tao na higit pa sa kaibigan o kapamilya. Sabi pa nito. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Hindi niya alam kung para iyon sa kanya o sa sarili nito dahil sa kakaibang kislap. Nasasaktan. Ikaw ba na in love na? Mapait itong napangiti at nag-iwas ng tingin. Masyadong malaki ang agwat ng mundong kinatatayuan namin kaya kahit sabihing mahal ko siya, hindi kami pwede. Tango lamang isinagot niya at hindi na muli nagsalita pa dahil ramdam niyang ayaw ng kaibigan na ikwento ang kung anumang nasa likod ng emosyong ipinapakita ng mga mata nito. Siguro hindi pa ito handa. Sabay silang napahugot ng malalim na buntong hininga. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Idinipa nito mga braso na tila nagaanyaya ng yakap na mabilis naman niyang sinunod. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ngayon, alam mo na kung bakit ayaw kanya maging girlfriend. Napasinghot siya. Hindi pa rin eh. Malakas itong natawa. Minsan kasi ibang pakahulugan mo sa mga salita. Para sa iyo ang girlfriend ay kaibigang babae. Pero sa kanya ay kasintahan. Yung couple ba? Ayaw niyang pasukin mo isang sitwasyon na hindi mo alam ang tunay na kahulugan. Napatango-tango siya na maintindihan ang sinasabi nito. Nag-init ang kanyang mga pisngi dahil naaalala niya ang mga pangungulit niya sa binata na payagan siya maging girlfriend nito na yun pala ay iba ang kahulugan para dito. Nakakahiya. Pero bakit sinabi niyang payag na siya maging girlfriend ako? Sinagan mo kasi ang pasensya niya. Natatawang sagot ng kaibigan. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahiwalay ng yakap dito. Ibig sabihin couple na kami? Hindi makapaniwalang tanong niya na sinagot nito ng tango. Napatili siya habang pulang-pula mga pisngi samantalang ang kaibigan ang tawa ng tawa. Hindi ko alam kung paano maging girlfriend. Hindi mo naman kailangang malaman. Ang mahalaga maging totoo ko sa sarili mo at sa nararamdaman mo. Payo pa nito. Pero wag na wag mong kakalimutan ang limitasyon mo. Yung pagpapahalaga sa sarili bilang isang babae. Wag mong hayaang maging mababa ka dahil sa nararamdaman mo. Mahalin mo rin ang sarili mo dahil kung hindi, mauubos ka. Muli niya itong nayakap ng mahigpit. Hindi naman kasi talaga mali ang magmahal pero hindi rin makabubuti ang sobra-sobra. Kaya ikaw, maging wais ka. Huwag puro si heart ang susundin. Kasi kahit ang sinasabi ng puso makapagpapasaya sa isang tao, ang isip pa rin na makapagsasabi sa kung ano ang tama at nararapat. She stated. Tumatagos sa kanyang kalooban ang bawat salita ng kaibigan. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong side nito. Malayo sa pagiging mapagbiro at palatawa. Siguro ngay bawat isa, bawat tao ay may itinatagong kakaibang side na hindi kilala ng lahat. May isa pang pagkatao maliban sa nakikita ng karamihan. Tatandaan ko lahat ng mga sinabi mo. Anya. Malaking bagay sa kanya ang mga payo nito tulad ng kung gaano kalaki ang pagmamalasakit nito sa kanya. Hello, Papa. Seryoso ang tinig na bungad niya nang sa wakas ay sagutin nito ang kanyang tawag. Naayos niya ang higaang nakalaan para sa kanya habang nakaipit sa pagitan ng braso at tenga ang kanyang cellphone upang makausap ang ama. May gusto siyang sabihin dito at hindi na niya kayang patagalin pa iyon, kaya siya na mismo ang tumawag dito. What a surprise call from you, my beautiful daughter. Bakas ang pinaghalong tuwa at pagtataka sa boses nito dahil sa biglaan niyang pagtawag. This is urgent, Dad. She replied. Seryoso ang tabas ng kanyang muka. Malamig ang emosyong mababanaag sa mga mata habang mahigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Pabagsak siyang naupo sa kutsyon. What is it all about this time? Naging seryoso rin ang tinig nito. Kilalang kilala niya ang kanyang ama at kilalang kilala din siya nito bilang nag-iisang anak. I need Peter here. Peter is her father's trusted person. Simula na maging tauhan nito ng ama, ito na rin na naging personal bodyguard niya noong nasa poder pa siya ng ama. He is 10 years older than her. That's why she treat him like her real brother. What for? Tanong pa ng ama sa tono ng pananalita nito ay tila hindi sang-ayon sa gusto niya. As she says, he knows her too well and her capability to do anything she wants. Something important. Why so sudden, my daughter? Is there any problem? How important? Sunod-sunod na tanong nito. Umiling siya na tila nakikita siya nito. It cost life and death. Nagtatagis ang mga bagang natugon niya. Kuya mang kamao ng dalaga.
Nag-iisa lamang siya sa silid dahil nagpaalam ang kaibigan na magpapahangin muna sa labas kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin ng ganito ang ama. Whatever it is, please don't do it. May pagmamakaawa sa boss nito pero tila siya bato na hindi pinakinggan ng pagkabahala ng ama. You know me, Dad. Aniya. Exactly my point. I really know you. So I also know what you are capable of. Nagmamakaawa pa rin ito. Please, whatever your plan is, just forget it. Masama ang tingin niya sa pader na kaharap at mas lalong nagingit-ngit ang kanyang kalooban. Forget? I can't. Natahimik ang nasa kabilang linya. Just send Peter here. Anya bago tuluyang tapusin ang tawag. Hindi pa lumilipas ang halos kalahating minuto ay muling tumunog ang aparatong hawak. Peter, calling. Agad niya iyong sinagot. Wala pa rin pagbabago sa kanyang emosyon. Hindi pa rin humuhupa ang galit na nasa dibdib. Malamig pa rin ang kanyang emosyon na hindi niya magawang pigilan. Hello, madam. Bungad ng lalaki. I heard from Master that you want me there? Malalim ang baritono nitong tinig na tulad niya ay tila nagyayelo sa lamig. Kung iba, ay magsisitaasan ng mga balahibo kapag narinig ang boss nito. Tumango siya. I have an assignment for you. Katumbas ng lamig ng boss nito ang sa kanya. What is it, madam? He asked. Find any information about Mr. Alvarez. But madam, tulad ng inaasahan na niya ay pareho ang reaksyon nito sa reaksyon ng kanyang ama. Tututulan siya. Just do what I say, Peter. No more questions. Anas niya. I don't need your opinion. Sandali itong natahimik bago muling sumagot. But when Master found out about this, he will be mad at me. He knew, except the target involved in my plan. Paano ko malaman niya? Yes, he can speak Tagalog. Peter Mendres is a pure Filipino but he was born in Brazil, grew, and live a life there until now. If you tell him, then he will find out. Tulad ng ama kanina ay hindi na ito nakaapila pa sa kagustuhan niya. Wala itong nagawa kundi ang sundin siya. Sabi nito, na bukas din ay lilipad itong papuntang Pilipinas at gagawin ang mga utos niya, personally. Walang problema sa lahat ng kakailanganin nito dahil sagot iyon ng kanyang ama. Matapos ang pakikipag-usap ay nahiga siya sa kutsyon at tumitig sa kisame. Pilit niyang pinapahupang emosyon ngunit tila may hirapan siya. Ilang taon niyang kinikimkim ang galit at ngayon may pagkakataon siya ay hindi niya iyon palalagpasin. Magbabayad ang dapat na magbayad. Mommy! Halos mabingi ang batang babae dahil sa napakalakas na sigaw na sumabay sa malakas na putukan ng baril papunta sa gawin ng kanilang sakyan. Ang pagkatulala ng bata sa nakitang pagbaon ng bala sa katawan ng ina ay biglang nadagdagan ng labis na takot dahil sa pagsigaw ng kanyang kapatid. Caitlin! Sigaw ng kanyang isipan ngunit hindi nakasama ang kanyang tinig. Walang lumabas na boses sa kanyang bibig kahit na gustong-gusto niyang pigilan ng kapatid dahil baka ito naman ang mapahamak. Mas lalong nanginig ang kanyang katawan habang patuloy sa tahimik na pagtangis. Kahit nais niyang humaguluhol ay walang ingay na lumalabas sa kanyang bibig. Sobra-sobra ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan para sa bata niyang edad. Hindi makatarungan ang karahasan na nangyari sa kanyang harapan. Mommy! Muling sigaw ng kanyang kapatid. Alam niyang takot rin ito. Tahimik lamang itong natutulog kanina sa likod ng sasakyan dahil napagod sa biyahe na magtungo sa Inspiration, ang art school ng kanyang tita na siyang kagustuhan niya. Yun ang dahilan kung bakit mag-isa siyang pumasok sa paaralan at naiwan ang mga ito sa parking lot dahil binabantayan ng ina ang kanyang kapatid. Please, Cassie, don't go out. Ang pagbulong na lamang sa kanyang isipan ang tangi niyang nagawa, samantalang ang kapatid ay tumatangis na mabilis na nakalabas ng sasakyan bago niya mapigilan. No! No, please help them! Halos mawalan siya ng ulirat nang walang magawang pinanood ang siya rin pagtama ng bala sa maliit na katawan ng kapatid. Tuluyan siyang natulos at hindi na nakagalaw sa kinasasadlakan. Ilang bala ang bumaon sa katawan ng kapatid hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa ibabaw ng kanyang inang wala na rin buhay. Patuloy ang putukan at walang sino man ang sumaklolo sa kanila.
Tila siya bingi at walang buhay na nakatingin lamang sa dugong dumanak na nagmula sa 2 taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang 2 taong pinakamamahal niya. Ang kanyang ina at ang kanyang kakambal. No! Nalaki ang kanyang mga mata nang makaramdam ng kirot at pagbaon ng mainit na bagay sa kanyang dibdib. Niyuko niya iyon at nakita niya ang pagkalat ng dugo sa sariling damit, bago tuluyang mawala ng malay.